yun ang question, yung pagiging presidente niya. So, kung totoo yun na pwedeng questionin siya sa pagiging presidente niya, na pwede siya i-declare na null and void yung quo warranto na kung questionin yung pagiging pag-upo niya sa pagka-presidente, kasi in the first place, dapat hindi siya pinayagan na tumakbo sa presidente kasi meron ng kaso na desisyonan. So, yun yung mga simple na solusyon na nakikita ng iba. Tanggal si BBM, panik si Inday Sara kung constitutional succession. Simple, di ba? Kung gano'n ang mangyayari. Pero, without the personalities, nagsama-sama sila eh. Nag-unite sila eh. Pula, dilaw, pink, si PPNP and DF. Nag-unite sila against the Dutertes. So yun yung fact number 1. Nag-alliance sila. Tapos nun, kinontrol nila yung budget. Nakuha na ng pera, so meron silang panggastos to destroy mga Dutertes, to pay people, and then to amass wealth at the same time. So bakit makikipag-align yung mga dilaw kay Marcos? Dati naman magkaaway ang dilaw at saka Marcos eh. Kaya nga pinabagsak yung Marcos Sr. noon. Di ba? Dilaw yung pumalit, si Cory Aquino. So after so many years, biglang nag-alliance. Because nakitang dilaw, Pinklawan, si PPNP, NDF, na hindi kaya na magiba ang supporter ng Duterte. Ganong karami. That's why the only way that they can beat the Duterte from their point of thinking is to establish alliances para they use up everyone's talent, and then the enemy of my friend, parang ganon, is my enemy. So, bati-bati sila ngayon, tapos nun, kalaban nila Duterte. This is all about political ek-ek. Gusto nila sa 2028, eliminated ng Inday Sara.